bilang isang lungsod. Hindi lang po milyon yung pinag-uusapan natin sa paglilinis ng ating pamahalaan. Bilyon-bilyon piso po pinag-uusapan natin. Kaya hindi rin naman po nakakagulat na may mga iba na gusto tayong umatras pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran eh. Gusto nila bumalik tayo dun. Pero tayo bilang isang lungsod, naniniwala ako na ang mga Pasigueño hindi na papayag nung babalik tayo sa lumang kalakaran. Kasi nandito na tayo sa makabagong estilo ng pag-gobyerno. Nandito na tayo, tinataguyod na natin yung mga prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno. Binuksan natin lahat. Binuksan natin kung anong pwedeng makita. Nakikita po ng mamamayan ngayon. Hanggang sa huling sentimo ng paggastos ng pondo, nakikita po natin. Programa, nakikita nyo kung anong maganda. Nakikita nyo rin kung anong pagkukulang, hindi pinatago, hindi pinagtatakpan. Sama-sama po tayo para pagandahin ng ating pamahalaan. Dahil sa dulo, ang lahat ng ito, ipapamana natin sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Alam niyo, ako po bilang mayor, opo, may mga project tayo, opo, may mga programa tayo. Pero alam niyo yung din natin layunin, o goal ko bilang mayor, na mabuo ko yung 3 terms ko, pagkatapos ng 3 terms ko, sa gobyerno, sa lokal na pamahalaan natin, mas madali nang maging mabuti, mas madali nang gumawa ng tama, at mas mahirap nang maging kurap. Nagawa ko lang po yan, masayang-masaya na po ako. Yung mga programa natin dyan, bonus na po yun. Diba? Kasi sa totoo, pag tinataguyod natin yung mabuting pag-gobyerno, ginagawa natin transparent. Yung sinasabi ni Coach Paul sinagat kanina na yung mapanlahok na pamahalaan. Diba? Habang ginagawa po natin yan, natural lang po na magbubunga yan. Natural lang po na makikita natin kumbaga, kung ano yung tinatanim natin, hindi po yung naalihin natin eh. Kaya ngayon po, nandito na tayo sa punto ng ating pamahalaan na 6 years later po, maraming pagbabago, maraming reforma. Ito na nagbubunga na yung mga pinaghirapan natin, yung mga pinaglaban natin na pagbabago. Kaya yung mga narinig niyo po kanina, hindi po aksidente yung mga yun. Yung mga programa na lumalawak, yung kanina nabanggit ni Pao Santiago, ang ating local senior pension natin. Di ba bago lang yung local senior pension? Dati kasi may ilan na may allowance eh. Di ba may asosasyon, yung mga opisyalis doon, yung BOD, may allowance galing sa LGU, tapos nagagamit pa sila sa politika. Tinanggal ko yung allowance na yun. Alam nyo ba, maabot ilan lang yun? Mga 200 plus hanggang 300 lang yun na senior. Sila lang yung nakikinabang dun sa allowance na yun. Umaabot ng 3,000 per month o 5,000 pa yata sa iba. Yung presidente, no? Umaabot ng 5,000 per month yung allowance. Pero ilan lang sila? Sa 80,000 senior sa buong Pasig, nasa 300 lang sila na may malaking allowance. Ang ginawa ko po, tinanggal ko yan. Kasi ulitin yun ng palakasan eh. Tapos ginagamit pa sa politika. Tinanggal ko yan. Siyempre, yung iba nagalit sa akin. Yung iba dun sa 300. Pero yung iba nakaunawa naman. Kasi, ang ginawa natin yung pondo na yun, umaabot pala sa 20 million para sa 300 lang na tao. Yung ginawa natin, nagbuo tayo ng bagong programa, local senior pension, na ang nakikinabang, hindi lang 300, kundi more than 20,000 Pasigueños. Kaya ganyan po tayo mag-isip ngayon, ganyan ang estilo ng pag-gobyerno natin ngayon. Hindi yung kung sino lang makakatulong sa akin sa politika, ang inisip natin. Kundi, ano yung makakatulong, ano yung magandang programa na pakikinabangan ng mas maraming Pasigueño. Ganyan po tayo. At wala pang 3 taon yung local senior pension natin, pero nandito na tayo